A fierce debate erupted online on how the media should be covering the president's weekly address to the nation. We'll discuss this and more. Come inside the press room. Hello everyone, thank you for joining us for another edition of the Press Room. I am Romel Lopez, your host, the Region's Editor of Press1.ph. And joining me inside the Press Room, mga magigiting mga kalalakihan ng Press1.ph, pinangunahan ng ating editor si Felipe Salvosa. Hello Ipe. Magandang araw Romel at sa mga kasamahan natin. At kasama rin natin ang ating mga award winners. Una, ang ating editor at large, si Manny Mogato. Hello Manny. Magandang hapon Romel, Ipe, at kay Ian. At ang idol ng masa. Another award winner, Ian Esguerra of Facts First. Hello Ian. Hello Romel. Salamat for inviting me again. Siyempre, importante yung ating topic ngayon about covering the president. At kayo, mas marami kayo experience pagdating sa pag-cover ng president. And pagdating sa experience, unahin natin yung pinakamarami experience sa atin dito. Hindi, sabihin ko sana si Ian eh. Hindi, si Manny yun. Manny, paano nga ba natin nagkaroon ng issue, di ba, weeks ago about how the media should be covering the president. May mga nagreklamo online na bakit daw ang mga media na nagko-cover sa kanyang late night address to the nation parang nagiging transcriber lang ng kanyang mga messages at may mga nabash pa. Ikaw, sa experience mo, bago tayo nagsimula ng ating program, parang nagkakabiroan pa nga kung sino yung unang presidente na na-cover mo eh. Hindi naman mag-side days, no? Hindi naman. I-share mo nga sa amin, saka sa mga listeners natin yung yung pero covering. Pero alam mo, ngayon mas lupit na ngayon ang ating mga netizens, yung mga ating audience. Kasi nung panahon na nagko-cover kami ng Malacanang, nung panahon ni Pangulong Ramos, wala pang social media, wala pang Facebook, wala pang Twitter, kaya hindi kami napupulaan, no? Wala pang interaction between the audience and the journalist ng panahon namin, no? So ngayon talagang binabantayan na ng tao ang bawat galaw at kilos ng mga reporter na nako-cover sa Malacanang, lalo na si Pangulong Duterte marami nagmamahal na na mamayan, no? Dahil may 16 million ang voters di ba? 92% ba? 91%? 91% trust rating, di ba? Mataas di ba? So talagang maraming pupula kung hindi mo ginagawa ng tama ang iyong trabaho. Pero hindi mo masisisi siguro yung reporter na sinabing transcriber dahil mahirap mag-live tweet, no? Hindi mo agad ma-fact check, no? Saka hindi mo naman trabaho siguro yung gano'n, no? Hindi naman siya trained and hindi naman siya oriented na online na reporter. TV reporter po yun, kaya ibang training. So, kung titignan natin sa mga pangulo na na-cover natin, siguro ang pinaka most media friendly ay si Fidel Ramos. Oo, nabanggit mo nung last isang episode natin yan no? Oo, kasi si FBR every week, every Wednesday nag-hold siya ng press con, no? Tsaka maski mga pabalagbag na tanong sa kanya, sinasagot niya. Hindi siya nagagalit, no? Game siya sa mga sa media, no? Natuto na siya, pero nung pa siya, general hindi ganoon. Pag di niya gusto ang question, tatayo yan, iiwanan kayo. Si Pangulong Erap, dahil medyo siguro hindi talaga siya sanay sa trabaho niya, pag nag-press con siya, dala buong kabinete. At tinang sumasagot, paminsan-minsan, no? Si Pangulong Gloria naman, game din ng una. Pero nung matapos yung Hello Garci, wala nang press con. Hindi nagkapakita. Hanggang sa bandang huli, nung bandang paalis na, saka sila nabigay ng press con, lalo sa foreign correspondence.
Si Pangulong Noynoy, pikon naman. No? Pikon pero game siya, umaten siya sa press con, pero hindi kanya palagpasin pag may tanong kang balagbag sa kanya. Talagang bibirahin ka rin niya, no? At ang pinakahuli, itong si Pangulong Duterte, hindi mo nasabing press con, monologue At saka bihira. At pag nag-press con siya, tawag ng press con, madaling araw. So, puyat ang mga reporter. So, imbis na magtanong, tulog na lang kasi monologue Isang tanong mo, 1 kilometro ang sagot niya. Di ba? So, ganyan po ang ganyan po yung ang ating mga Pangulo. Siguro, si Pangulong Marcos, inabutan ko pa, siya ay game din sa sa media, no? Although mas madalang ang kanyang press con. Pero sinasagot niya yung mga issue. At si Pangulong Cory naman sumasagot din pero nung panahon niya pinagbawal yung ambush interview sa kanya, no? Pero ngayon iba na ang Malacanang kasi nung panahon namin na hindi na inabot ni Ian yung mga reporter nasa labas ng palasyo. So pagkatapos ng cabinet meeting, na-ambush mo yung mga cabinet officials. Maharang mo, nakatanong mo kung ano pinag-usapan. At open, no? Lahat ng galaw sa palasyo nakikita namin dahil kung sino papasok, sino lalabas, dumadaan doon sa harap namin, doon sa may malaking puno ng akasya sa harap ng palasyo, doon. So, andun lang kami. So, ngayon, palagay ko, nakakulong na sa press office yung yung mga reporter. Kaya, mahirap din ang trabaho nila, no? Tsaka sa dami nung impormasyon na binibigay nung PCOO at ni Harry Roque, wala ka ng oras na mag-ikot doon sa palasyo para maghanap ng storya. Tsaka nagkaroon pa ng pandemya, limit ng hindi ata silang makapasok sa Malacanang. Kaya mahirap na ang trabaho para sa mga journalist na dapat maintindihan ng ating mamayan na kaming mga journalist hirap din sa trabaho namin na pagpiga, no? Ng mga story dahil karamihan ngayon virtual press ko na. Right. Ang tanong pinipili na at maswerte ka kung matawag ka. Oo. Wala pang follow-up question. So, talagang wala ring ambush. Wala ring ambush. Makasingit lang, no? Ano bang masasabi nyo ngayon sa sitwasyon ngayon? Kasi okay, we had a rundown of the presidents from Cory, no? Pero ngayon kasi, meron din tayong ibang klaseng pangulo, no? Tapos yung information environment ngayon ay maraming misinformation, disinformation, at saka propaganda. So yung pangulo natin ay, alam naman natin, no? Medyo maraming kahalong propaganda yung sinasabi niya So, kumbaga iba na rin yung laro. So, ibig bang sabihin nun hindi na business as usual? Di ba? Alam mo, nasa ating mga reporter yan, mga journalist na makita kung ano yung propaganda at ano yung disinformation na pinapakalat mismo ng ating mga opisyal. Alam mo, si Pangulong Duterte, simula pa lang sa pagpasok na sa Malacanang, marami na sa disinformation. Unang-una, sabi niya, ang lola ko, Maranao. Wala po katotohanan yan, no? Kung nabasa niyo yung libro ni El Pareño na nilabas last year, lumalabas doon na wala silang dugong Muslim. Sila Pangulong Duterte. So talagang marami siyang sablay, no? At yung pinaka-latest siguro na masabi kong may malaking halong propaganda sa mga panalita ng ating Pangulo, itong mga last week o 2 weeks ago na binanata niya si Vice President Leni Robredo na sumakay sa aeroplano ng Air Force at nakikipagkompetensya sa kanya, no? At inutusan daw yung military. Oo, at wala raw qualification to become a leader, no? So dapat nating i-fact check siguro ang ating mga leader.
Trabaho ngayon ng ating mga journalist na nasabihan sa pagsulat na ito hindi tama. No? Although sinabi niya, pero sabihin natin sa ating story na ito hindi tama. No? Mali yung mga impormasyon o detalye na binibigay ng mga opisyal. At yung spokesman niya, si Harry Roque, nako, napakaraming disinformation doon. Napakaraming propaganda. May tanong ko kay Christian, no? Kasi kinover niya si GMA, na-cover din niya si Noynoy, tapos ang Pangulong Duterte. So I think you could make a good comparison. Ang isa ko lang, yung nabanggit ko din doon sa isang, yung kabilang show ni Boss Manny na sa isang TV network. Nabanggit ko lang doon na hindi na uubra ngayon yung mga storya na ang anggulo sa Malacanang na Palace is hands off. For example, yung sa speakership praise o kaya Palace denies that there will be a whitewash. Maski nung nasa desk ako ng Manila Times, sinasabihan ko ng reporter, so, can you stop doing those kinds of stories? Kasi alam naman natin hindi totoo. Diba? Pero ngayon, we still keep on seeing those stories being published just because sinabi ni Palace spokesman, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel, o kaya sinabi ng Pangulo mismo. Diba? So, ang naisip ko lang, hindi na business as usual ngayon, hindi na uubra yung mga ganong angulo kasi kumbaga nagagamit din ng media sa spin at saka propaganda ng palasyo. Kaya siguro din yung galit ng mga netizens doon sa nangyaring coverage nung rant ng Pangulo against kay Vice President Lenny. Naranasan mo yan? I think ganun din ang sentiment ni Ian, di ba? Actually, I agree kasi sa akin naman, let's not be quick to condemn journalists who are covering, for example, President Duterte. Pero at the same time, sa akin, it's fair for people to raise questions regarding the kind of coverage that we're doing. It means that people care. Right. Diba? Kasi pag wala silang pakialam sa coverage mo, they don't expect a lot from you. They wouldn't care about your coverage. For example, yung nabanatan na reporter, one way of looking at the criticism was that he is a veteran journalist, and people were expecting a lot of things from him. So, hindi pwedeng i-transcribe mo lang basically yung nare-report, yung sinasabi ng Pangulo. Kasi I think one question that we have to answer here is, are the tools that we have, which were honed, kumbaga na-developed through the years of covering different presidents, are they enough to basically cover properly President Rodrigo Duterte? Kasi for example, napapansin ko bakit medyo naive yung reporting ng marami sa atin dito sa industriya. It's because we were used to covering a president who, despite the propaganda, somehow we could easily deal with that kind of propaganda. Kasi lahat naman ng presidente may propaganda, di ba? Pero dito, very vicious, masyadong mabilis, masyadong sustained yung propaganda na sinasabi ni President Duterte, even in one speech, di ba? So ang tanong, yung approach ba na ginamit natin, let's say, in covering President Aquino, in covering ERAP, in covering GMA, were those tools enough for us to deal with someone like President Duterte? Ang sagot ko dyan, hindi. Kasi for instance, yung walang problema if you just live tweet, talaga may limitation siya. Hindi mo naman talaga mafa-fact check lahat ng sinasabi ng presidente right away. Pero may mga certain disinformation na ang daling mahuli, di ba? Pwede mo nang sabihin. Kanina, yung sumakay sa C-130, alam mo namang hindi, di ba? Although if that is, if you didn't know the facts yet, at least you should raise questions, di ba? Kumbaga, pag sinabi ni Duterte, sumakay si Lenny sa C-130, pwede mong banggitin in the same tweet, well, Lenny Robredo disputed this. Pwede ganun, di ba? Tama. O number 2, for instance, kasi ang problema dyan, baka naman masyado tayo nagagamit dun sa disinformation ng Pangulo. Pag ginamit mo approach yung quote-unquote objective reporting, di ba? Kung ano yung nadinig mo, kung ano yung sinabi, isusulat mo lang. Sa akin kasi pwede mo nang iwan yung trabaho na yun sa PIA o kaya kay Harry Roque. Kasi mas iba yung expectation sa atin as journalists. We should challenge those claims. Kasi pag kumalat yun, nagiging agents of disinformation pa tayo, whether we like it or not. Nabanggit mo dati, Ipe, parang I think isang interview yun sa UST na isa sa mga kalaban tuloy ng mga journalists ngayon sa panahon sa coverage ito.
ang social media kasi parang nag-uunahan na lang may mailabas no? Instead na dumaan pa sa rigors ng fact-checking yung ating nilalabas na story May danger kasi pag nag-rely ka lang sa social media kasi minsan hindi reliable yung information nila at minsan hindi kompleto yung detalye. Yung pinapakita nila gusto nilang i-share pero yung the whole incident baka na-edit nila o nakarap yung yung dapat na makita natin. May isa ako example dyan, yung paano maiwasan yung naive reporting using live tweet. For instance, diba, I think that was the November 17 public address of the president. Diba, he spent the first 15 to 20 minutes ranting against the vice president. Pwede mong sabihin agad. Hindi yung, kasi iba napansin ko ang tweet nila, kung ano rin sinabi. Nakalimutan nilang i-describe kung ano yung atmosphere of that public address. Pwede mong sabihin, President Duterte starts his weekly public address attacking the vice president, accusing her of blah, 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 which are not substantiated. Kasi ang problema, parang nakakalimutan natin ilagay yung texture, yung context nung pagkakasabi ng mga bagay-bagay, di ba? Pag ginamit mo lang yung quotes as they were given or said by the president. Right. So nawawala yung nuance ng statement. And pag yun ang pinagbasihan ng mga tao nakabase sa Twitter, kumbaga parang lumalabas nagamit pa tayo doon sa disinformation, di ba? Yun yung sinasabi ko na dapat hindi naive. And I think din nga iyan ang kinagalit ng mga netizen. Parang naging either willing or unwilling na cooperators ang media sa pag-spread nga ng disinformation. Tsaka may observation lang ako, Romel, kasi yung set of journalists natin na cover ngayon ng Malacanang, mukhang napakabata. Masyadong mga bata yung mga reporters, no? Unlike nung panahon ni Pangulong Marcos o even panahon ni Cory, na marami ang cover sa Malacanang na medyo senior journalist na. Right. So marami na experience, no? Alam na nila yung pasikot-sikot, alam na nila yung mga tao sa loob, meron silang contact. Etong mga bata, kayang paikutan kaya pang bulahin ng mga spokesman. So yun lang tingin kong kakaiba, no? Sa ngayon. Although yung iba doon sa Malacanang ngayon nagko-cover na for so many years, hindi ko alam bakit medyo timid pa rin sila. Hindi pa rin sila nag-challenge ng mga information na binibigay ng kanilang news sources. Yeah, totoo yan. Yung sinabi ni Manny na timid, no? Sakit man sabihin pero totoo Napaka-timid generally ng coverage ng Malacanang press corps especially under this administration. Although to be fair, timid din naman yung mga nauna, di ba? Nakakita mo nga yan, no, Ian, sa may CMFR. Ian, Manny, in connection with that, sa tingin nyo, cultural yan, yung timidity? Yung masyado tayong diferensya sa mga opisyal na gobyerno. Halimbawa, batang reporter ka, kaharap mo, 4-star general, o di kaya senador, o di kaya presidente. Parang dahil sa kultura na pagiging differential, pagiging magalang, nasa-sacrifice medyo yung pagiging critical, pagtatanong ng mga dapat tanong ng mga crucial questions, di ba? May isi-share ako regarding that. Just a few days ago, recently lang, merong fellow journalist na nagtanong sa akin, paano ba i-approach yung, let's say, interviewee na pinapaikutan ka? Yung going around in circles, sa iniiwasan yung tanong, tapos medyo, alam mong binobola ka. Sabi ko sa kanya, pag ganyan, medyo binabara mo na. I mean, hindi mo siya babastusin, pero bibigyan mo siya ng isang matinding linya, for example, as a live interview, for instance, diba? Kung mag-ilalagay mo siya sa lugar mo, sabi niya sa akin, paano kung gagawin yun? Masyado akong bata. Una-una, hindi naman siya ganun kabata. Ang sabi ko, wala sa age yun. Number one, siguro, importante yung confidence ng journalist, diba? If you're doing a live interview. Number two, yung confidence dapat hindi siya unfounded or baseless. Kasi yung pwedeng confident ka pero wala ka naman laman, diba? So, dapat alam mo yung subject matter para hindi ka mapaikot, diba? Ay, tama.
So, yung sagot doon sa sorry Manny, isa lang. Tingin ko cultural din Kasi nga napansin ko masyado tayong magalang, di ba? Generally. Lalo na kung mas nakakataas, nakakatanda ang kausap. Boy, medyo cultural din sa tingin ko. Siguro tama si Ian, no? Na medyo cultural. Pero sa tingin ko, yung pagiging timid ng Pilipino reporters, no? Lalo na sa Malacanang, kulang lang sa experience at sa preparation Yun. I was about to ask that, Manny, kasi kung sa panahon nyo nga, yung mga season lang nilalagay sa Malacanang, timid ba kayo ng panahon nyo? Alam mo, wala sa edad yan Kasi maski na experience ka, no? Wala tatalo sa preparation Dapat pag alam mo mag-i-interview ka, at yan, sit down naman, may press conference, alam mo, ahead of time, dapat nag-prepare ka na. Pinag-aaralan mo ng issue. Ano yung mga problema, ano yung mga tanong, paano, alam mo na yung sasagutin niya ini-expect mo na di ba? Oo, tama. Yung mga reporter, alam natin kung paano tayo bubulahin kaya alam mo na beforehand na ito siguro sagot niya. So dapat ipaghandaan mo na kung paano mo tatanungin ng maayos. Tama yan. I-share ko lang nung nagko-cover ako ng Malacanang, nung time ni Noy, ang kapartner ko sa TJ Borgonio. Siya na yung head ng I think City News Desk sa Inquirer ngayon. Kapartner ko siya Paborito kong partner yun. Ginagawa niya, binabasa niya yung mga dyaryo cover to cover. In particular, syempre, Inquirer. Tapos nakita ko, nililinihan pa niya yung mga quotes. Yung parang hindi ka mahuli. Let's say, pag actual press conference, malalaman mo kung ano exact quotes na sinabi nila before, meron kang concrete references. So I think that's very important yung preparation. I don't know kung how much preparation members of the Malacanang Press Corps are doing now in covering the president. Pero nung panahon ko, napansin ko ba, hindi nagpe-prepare. Para bang antayin na mag-start yung press conference ng 10 a.m. o kaya, kunwari, may 2 p.m. press conference. Yun lang. Fire away questions. Ang pinaka-ayokong tanong dyan, talagang gigil ako. Yung pet peeve ko yan. Yung palace action, please. Yung magbabanggit ng issue, tapos palace action, please. Worse, minsan wala nang tanong I remember may mga na-encounter akong palace box. O kaya o kaya spotlight please, ganyan. Ito mas malala. Hindi na nga dati, sinabi lang yung predicate. Hindi na nagtanong. The reporter was expecting the palace spokesman automatically to respond. So, ang sagot sa kanya. So what's the question? Sa akin, tama yun, nabinara siya. Tama, Tama yung sinabi ni Ipe, soundbite. Ito, nadidinig ko yun dati sa TV reporters. Sabi naman, sir, pa-soundbite lang. Kailangan lang. Para lang may magamit no? Sir, pwede ba kiulit yung sinabi? I mean, pag ganun yung approach mo in covering someone like the president, I mean, you're not worthy to be called a journalist. Ang naalala ko nga noon ang sabi sa akin nung nagte-train sa akin hindi ka basta-basta malalagay nga sa Malacanang. Kagaya sinabi ni Manny, ang nilalagay sa Malacanang parang badge of honor yan So hindi lang basta nilagay ka ron para lang may mag-cover. Pero yun talagang kailangan you rise up to the ranks dahil nga kinover mo yung iba't ibang beat para before you go into Malacanang kasi lahat ng issues pinag-uusapan doon. So dapat na ikot mo yung iba't ibang beat para pagka nandun ka na sa Malacanang, lahat ng issue ng bansa and even foreign issues, foreign relation issues na pag-uusapan at alam mo rin, knowledgeable ka rin. Tama yan, kaso hindi mo na pwedeng gamitin yung argument na yan ngayon. Sabihin ng mga millennials, bakit ano bang problema sa amin Although tama yan. Inabutan ko yung ganyang kultura and I think that's the best approach. Yung talagang aangat ka, 'di ba? Kasi for example, ang hirap mag-cover national politics pag hindi mo naintindihan how politics works at the local level. Right. By microcosm for example ng justice system. Nung criminal justice system, makikita mo yun sa by covering Metro for instance. Tapos, mahirap intindihin kung ano yung pinag-uusapan sa Malacanang pag wala ka experience, diba? Although, syempre, sabihin ng mga millennials, pwede naman pag-aralan yan. Iba kasi yung napag-aralan mo through years of experience kumpara dun sa pinag-aralan mo na binasa mo o kaya yung quick learning. Right. Covering, kumbaga on-the-job training given a very limited time. So, I hope yung newsrooms would consider addressing the situation. And we also hope na hindi lang yung newsroom ang ina-address tong training ng ating mga journalists but also journalism schools.
So, may isa pa akong napansin, no, Romel, sa mga newsroom, no, ngayon. Ang karamihan ng mga editors darating sa newsroom, tanghali na. Minsan hindi nila nabasa yung diary nila. Kaya, paanong direksyon ang bibigay mo sa reporter mo na palabasin mo sa field? Kung hindi mo nabasa yung diary mo, at di ka nakikinig na radyo ng umaga na may na-interview ng mga ilang opisyal at meron ng running story of the day. So, mahirap talaga kung darating ka late na, tapos para mechanical ka na lang, tatapusin mo yung pahina mo, sarado mo, alis, uwi. Tapos uwi ka na. No. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Iba na yung... Iba na yung ano eh. Mog siya yung mga nakasahod lang eh, sa beat, di ba? Oo. Inakaabang sa story eh. Ano po ba yung babagsak ngayon? Para lang mapuno yung page. Dapat naghahanap ka ng story. May agenda ka. You set the direction, di ba? Well, unfortunately, inabot na tayo ng oras. Ang bilis, saglit lang, no? Natapos kaagad ang ating allotted time for this episode. Pwede pa nating i-extend to actually for another episode dahil yung learnings na natutunan, lalo na ng mga journalism students, pag nakikita yung mga discussion natin din sa press room, really enriching yung kung paano lalo na ma-improve natin yung ating industriya. Romel, ba't di pa natin extend ng konti? Oo. Extend na natin ng konti. Siguro mga 1 hour, no? Sa next episode. Mga 2.5 hours. Pwede rin. 2.5 hours. Maraming kwento si Mogs eh. Sige mo, panahon pati ano eh. Marami sa ating mga galit. Marami sa ating mga galit. Mga kaibigan natin na nasa industriya. Hindi ako, may gusto lang akong itanong sa inyo. For instance, how can the NPC improve its coverage? Aside from preparation. I mean, kasi sa akin, naiintindihan ko yung... NPC, Malacanang Press Club. Malacanang. Akala ko yung Press Club. Okay. We don't care about the NPC now. Or, okay. Hindi, example lang. Kasi ganito, ang nadidinig kong ibang arguments yan usually, yung mga Malacanang Press Corps, yung para bang, kayo kasi mga hindi naman kayo naka-assign sa Malacanang, it's easy for you to say those things on how coverage can be done. Kasi hindi naman kayo humaharap dun sa mga officials ng gobyerno araw-araw before the pandemic. I mean, yung mga ganyang arguments. How do you deal with that? Good question Ano sa tingin mo, Manny, kung ikaw ang naganyang nabatuan ng tanong? Alam mo kasi, usually ang mga dyaryo, dalawa ang reporter sa Malacanang, di ba? So ang tingin ko, dapat yung isa habang tumatrabaho ng day-to-day, na ang dami talaga niyan, babagsak yung store sa'yo, parang baha. Ang dami. Kasi ang dami nangyayari. Yung isa nag-i-enterprise. No? Tapos after a week, palitan mo ng role. So by that method, nakapag-enterprise ang mga reporter sa Malacanang. At importante yung contacts. Yung building ng contacts na dapat malalim ang contact ng mga reporter sa mga source nila sa Malacanang, sa mga opisyal. Na maski hatang iba, pwede mong tawagan kung may importante, breaking, di ba? Kasi sa tagal ko sa gantong trabaho, nung nasa beat reporter ako, minsan inaabot ako ng hating gabi. Madaling araw, ngayon paglaro ng chess sa news source ko para makikaibigan ko. Nung nasa police reporting ako, nakipag-inuman ako sa mga pulis para makakuha lang ng story di ba? Yun nga, tama yung point na ni-raise ni Ian kanina dahil nga mga millennials ngayon, sasabihan ka pa nabasa ko na sa Twitter, ano pa i-report mo? Di ba? Meron pang meron pang iba na siguro hindi na report. Yung mga behind the scene, di ba? Kung lalaliman mo yung issue, marami kang makakuha na impormasyon. Hindi, totoo yan. Nothing beats legwork. I remember na nagko-cover ako ng Philippine National Police sa Kamkrame. Hindi kasi ako umiinom mogs Pero one time nalasing ako sa beat. Kasi meron isang, kilala niyo itong general na ito, hindi ko na siya babanggitin. Retired na. Very controversial general. He was holding a very sensitive position
PNP noon. Kaso, kailangan ko siyang ligawan kasi may kinukuha akong storya. So, pinapunta ako sa kanya sa lunch. Pinapunta ako sa office. Yung may mga, parang hari nga. Nagulit ako, parang may buffet setup doon. Parang sabi ko, ganito pala typically. Tapos pinainom ako ng brandy. Ang haling tapad yun. Sabi ko, ano magagawin ko rito? Hindi ko ito maiwasan eh. Pero kasi nililigawan ko siya for a story. Pinagbigyan mo. naman ako. Pagdating ko sa press office, mga 1 o'clock noon. Medyo susuray-suray ako eh. Tinulog ko muna ng mga 2 oras bago ako nagsulat eh. I mean, mag-i-invest ka kasi ng oras talaga sa sources mo eh. Hindi pwede yung kukunin mo lang sa Twitter, diba? So, iba yung makapag-establish ka ng rapport eh. Minsan dadala mo rin ng pagkain, di ba? Ng merienda, di ba? Tsaka, pag journalist pinakain, hindi naman pwedeng laging yung source ang taya, di ba? Oo naman, totoo yun. Magbabayad ka rin ng kung anong kinain mo, di ba? Minsan, journalist pa yung magbabayad para ma-sit down mo lang siya para ma-interview mo eh. Tsaka alam mo, yung importante, batiin mo sa birthday, anniversary, promotion, yung assignment. Malaking bagay yun. Hindi nila makalimutan yun. Kaya yung ibang general nga na kaibigan ko, nagretiro na, text ko pa rin eh. Continue pa rin yung relationship, no? Parang ang dami ng general nun, Mugs. Parang may isang batalyon ka ng general. Alam mo yung mga yan, nag-retire yan, pero malalim ang contact na sa loob. Kaya tama. Yung chismis nila, sabihan ka, uy, alam ba, may kumita dyan sa kontrata na yan. Sino? Ganito yan. Di may info ka na. Mas malalim yung sourcing mo. Tsaka sa isang opisina, importante yung mga sekretarya. Tama. Kasi naalala ko nung panahon ko, wala pang cellphone eh. Wala pang computer. Yung telepono sa landline. So pag tumawag ka sa opisina ng isang opisyal, sabi sa'yo ng sekretarya, sir, sorry, nasa meeting. Sir, sorry, nakaalis na. Di laging wala istorya, di ba? Pero pag yung kaibigan mo yung ng sekretarya, sasabihin sa'yo nun, uy, sandali lang may kausap pa. Pagka wala na, sabihin tawagan kita. Maayos, di ba? Yung aid also important yun. Yung aid. Kami kainuman namin yung aid ni Ramos, yung aid ni Alunan, tsaka kung sino-sinong aid. Hindi naman Bong ang pangalan, May isa Bong. Pero ibang general. Bong? Oo. Okay. Sikat pala ang Bong. Oo. Pero yung Bong na yun, iba na ngayon. 2 Bong sa Senado eh. Ha? Pero yung isa, dating alalay. Dati ba? May dati pang senador, Bongbong. Ayan, Dalawa sa isang tao. Humaba na isa pa. Yung mga janitor, dapat kaibigan mo rin. Kasi yung sourcing 101 yan, galing sa isang veterano. Kasi yung basura, kinatapon nila sa opisina. Hinaharang namin. Tingnan mo, baka may dokumento dyan. yung mga security guards din, di ba? Sila masasabi sa'yo kung bakit na yung cabinet secretary o umalis na. Tama. Yan ang ganda ng discussion yan. Kasi yan yung training na pwedeng makuha ng reporter na bata pa nag-cover ka ng local government, local courts, local police. Millennials, listen. Paano ka... Pero iba mga mayor, Iba mga mayor. Talagang welcoming sila, accommodating. Diretso sa'yo. Saan yung source ni President Duterte dun sa kanyang runs kay VP Lenny? Mali nga yung source niya, si di ba? Panelo, namin din eh. Si Panelo, di ba? Taas na rin sana, nag-apologize eh. Pero nag-cover ako ng local government, first time, yung mayor ng Marikina, si Munding de Guzman. Nung una ako makita, parang akala mo, 30 years ako yung kakilala eh. Iba yung friend na kagad. Warm, iba yung dating nung mayor talaga eh. Politiko talaga. Naalala ko yan, Mogs, share ko lang sa inyo. Yan ang iba sa politiko minsan eh. Yung first time mo mamit, sabihin sa'yo, eto, kaibigan ko talaga to eh. Tapos tawag sa'yo, pare, di ba? Tapos parang kapatid ko na to eh. Tapos bakit yun ka? Ngayon lang tayo nakita. Nangyari sa akin yan. Trainee pa lang ako sa Congress.
Nilapitan ako agad eh. Pinagmerienda pa ako. Kaya parang, okay. Ganito pala itong mga to. O iba politiko. At iba rin ang mga militar, pulis at diplomat. Tama. Sana lang yung mga natin, yung current crop of reporters, sana open din sila sa criticism, no? Kasi that will help them improve their coverage, no? So they should be open to criticism. I think journalists, media in general should be open to criticism. Kasi we don't have all the answers with us. We don't have all the, diba? We don't have all the facts in our possession. Right. No? So, yung mga social media users, sometimes mas matatalino pa yan sa atin eh. Yung mga eksperto eh. Diba? So, we need all the feedback we can get, no? To improve our coverage. Tama yun. Huwag tayong balat sibuyas kasi tayo mismo bumabanat, diba? Pero at the same time, I think dapat pinag-usapan natin to before eh. Yung dapat iwasan yung cancel culture dito sa social media. Yan, isa pa yan. Pag may hindi nagustuhan sa'yo, automatically ka-cancel ka. I mean, titignan mo yung kabuuan ng let's say body of work ng isang journalist. Pwede magkamali yan, pero because of one inadequacy, ka-cancel mo. I think that is very undemocratic. May mabrule pa tayo sa social media just because tama, sabi mo yan, isang pagkakamali lang eh. You cancel everything that the person has done. Kaya yung kapangitan din sa nangyayari sa atin. Yun nga, kagaya ng nabanggit ni Ipe dun sa isang interview sa iyo, Ipe, sa UST, na yun nga isa sa mga challenges ng mga reporters, no? Na yung social media dahil nga mas mabilis ang sharing ng information, mas mabilis ang sourcing ng mga tao sa social media, mismong gawa natin ng fact check. At tama nga, dapat very open din tayo sa mga criticisms ng mga mismong audiences natin para gumanda rin. At actually, pang improve din natin ng craft natin. Well, unfortunately, sobra na tayo sa oras natin. Hopefully, by the next episode, marami pa tayong pwedeng pag-usapan on how to improve also and yung mga criticism na tatanggap natin, pag-usapan natin dito sa press room. Again, salamat Ipe, salamat Mog, salamat Ian sa pagsama sa atin dito sa loob ng press room at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sundan niyo po kami uli sa next episode ng The Press Room. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Thank you. Thank you.